the couples ministry. And I thank God nga nagsugod mo diri aning mong ministry. Tungod kay without this ministry, remember that the family is the unit of the society. Pagkubot ang pamilya, apektahan ang church, tama? Pag nagsugod pa lang sa panimalay, nag-away na. Pag-abot sa simbahan, lamanoho ni sister. Lamano nga respeto lang. Pero ang dughan, guba, nga naman, nagsugod sa panimalay, nga doon ay pa nag-away. So, karong kagabihon, tagan kay tagisgutanan, and I hope and I pray nga word for word atong makuha ang mensahe. Amen? So before I would like to pray, Father God in heaven, in the name of your Son Jesus Christ and by the power of the Holy Spirit, Lord, it is not accident that I came here in this church. This is your purpose, O God, and I believe, God, the Holy Spirit, you are here with us tonight. I ask that it's the Holy Spirit to each and every one of us tonight. God, the Holy Spirit, move in the midst of us. Salamat po, Diyos, for using me in this ministry, that every relationship, Lord, husband and wife, will have strengthened ang magrelasyon sa mag-asawa, Ginoo, mas malikon pa sa pagpamalaga diha kanimo ug malikon ang ilang pagkinabuhi-isip mga asawa ug bana. Salamat, Lord. Thank you so much, O God. Lumukimaya kanimo lamang, Jesus name I pray. Amen. So, again, praise God kay natagiri karon, and sa host pastor ining church, I salute you, I honor you for having me here, and to all the leaders in the church, thank you. And sa mugna aning maong activity, I hope and I pray that this is not the last sa inyong buluhaton, but this is the beginning hangtod sa pagbalik sa Ginoo. Amen? Usbon ko that the family is the unit of the society and the family is also the unit of the church. Kung malipayon ang pamilya, malipayon ang panimalay, malipayon ang simbahan. Kung naay kagubot sa panimalay, maapektuhan ang simbahan. So, atong isgutan karong gagabihon about building the right foundation of marriage. Malakay chapter 2 verse 14, madod pa diri, you ask, why? It is because the Lord is the witness between you and the wife of your youth. During sa marriage, di ba na ay mga ninong o ninang? They are called witnesses. Pero the number one witness during sa kasal is ang Ginoo. Amen? You have been unfaithful to her, though she is your partner, the wife of your marriage covenant. So paano ka naging unfaithful sa imong asawa? Ako nang hisgotan ko niya. Sa verse 15, okay, ako nang basahon dali. Has not one God made you? You belong to Him in body and spirit. And what does the one God seek? Godly offspring. So be on your guard and do not be unfaithful to the wife of your youth. The man who hates and divorces his wife says the Lord, the God of Israel, does violence to the one he should protect. Says the Lord Almighty. So be on your guard and do not be unfaithful. According to survey sa gawas sa nasod, ang percentage nga pinakataas ng divorce is ang lugar sa asa man? Amerika. Ang pinakataas ng percentage sa divorce
is Belgium. 70% sa gikasal nagbulag. Imagine, sa 70% pila na lang nabilin nga nagpabilin. Unya ang 30% wala pa siguro gihapon. Hindi pa magbulag. So what's the problem? Usa ka marriage counselor na himo og survey. Nganong magbulag ang asawa o bana? Para sa inyo, ang rason nganong magbulag ang mag-asawa. Tungod kay wala na ilaw, isa pa. Tama ba? Wala na ilaw? Tungod kay isa pa. Garbo. Financial. Yes. Sumatot pa, the number one reason sa divorce is not love. Because i-interview sila kung nahigugma pa ba sila sa ilang bana, nahigugma pa ba ka sa imong asawa, ang ilang tubag, yes. Pero ang pangutana, nganong magbulag man dili na may makaantos o sa So, ni-end up og divorce. Tungod kay dili na makaantos. Unsay rason? Tungod kay wala matudloy. Mga igsoon, kabalo ba mo nga sa dihang nikuha tag marriage license, pila ka adlaw gihatag tayo ng marriage certificate sa ato. Pag na-comply na lang nato ang requirements, pagkahuman sa kasal, nakakuha tayo tag marriage certificate, tama? Pero sa diyang ni-eskwela ka sa imong kurso, pila ka katuig bago ka nakakuha og diploma or certificate of completion sa imong kurso. It takes 4 years pinakamubo, uban pa 5 years. Muuban pa, maabot pag 10 years kung magsigig balik-balik bagsak. In other words, mas maayo pa ang imong kurso, imong gi-eskwelahan, pero ang kami niyoon walay kurso. Tama? Mas maayo pang mulukad og lisensya, mutik pa kag exam. Pero ang mulukad og lisensya sa kasal, walay exam. So ang nahitabo, por tsamba ang kami niyoon. Sundog-sundog na lang, ug unsay gibuhat ni mama, ug unsay gibuhat ni papa, sundugon nato to, kay basig kadto ang tama. Ang problema si mama ug papa mag-away pod. So ang nahitabo, palaaway pod mong duha, kaya gisundugan palaaway man. Tungod kay ang Pilipinas, wala gitugot ang divorce. Ang puso na lang, bisag pumot. Ang puso na lang nga mag-uban for good. Ang uban mag-antos na lang nga dili magbulag para sa mga anak, dili na para sa asawa, dili na para sa bana. Ganong nahitabo ni Osborne ko, lack of knowledge. Wala ka tudloy. Amen? Unya ang church, wala po'y kurso nga gihatag. Kung unsa ang gibuhat sa community, isundog ra pud sa church. Pag na-comply ang requirements, kasal dayon. Sa Maranatha Family Church, ang among ginahimo dito, before ka kaslon, mo-undergo sa ka o series of seminar. Marriage Information Seminar para napakay panahon nga mo-back out kung dili nimo makayanan ang responsibility as bana o asawa. Osborne ko na ay responsibility ang bana o asawa, dili lang kay giminyuan nimo siya tungod kay nahigugma ka, kanang gugma mo kuras na. Pagkawala sa imong ibati nga nagkuros-kuros nga gugma, mapulihan na kung sa man. Love flies out in the window when poverty knocks the door. Mulupad daw ang gugma sa bintana kung manuktok na si kapobrigon sa puntahan. Every product nga atong na-receive
there is a manual. It's, kaliyan ko kukuha sa kanang box sa ako ang bag. Muna, basta na kay asawa, na kay masuko. Na ako'y nalimutan pagdala. Okay. Ako nang iparapol ron. So, every product na ay unsa? Na ay manual. Ang problema, ang manual, padaplin. Nga naman, dili ta interesado sa manual, interesado ta sa product. Tama ba? So, atong giabrihan ng product without opening the manual. Ang purpose sa manual is aron kabalo ka sa operation sa mga product. Tungod kay ang product nagadala sa pangalan sa company. Ang purpose sa manual is aron kabalo ka unsawang pag-operate, do's and don'ts. The problem is giuna pag-abri ang product kaysa manual. During sa kasal, unsay unang giabrihan? Ang Biblia o ang asawa. Ayag igna. Pagkahuman sa kasal ng Bible study pa mo. Amen? So, ang unang giabrihan, ang asawa, dili ang manual. Naimanual ang atong asawa, naimanual ang atong bana, pero wala na ito gitunhan. So, nangutana ko ganina, kung unsa gyud ang dahilan, nganong magkabulag ang kaminyoon, dili tungod sa gugma, kundi dili tungod sa walay kaalam ug kahibalo. Because ingon ang Proverbs 24 verses 3 to 4, by wisdom a house is built, and through understanding it is established. Through knowledge its rooms are filled with rare and beautiful treasures. By wisdom a house is built. So kung gusto kag panimalay nga malipayon, kinahanglan doon na kay kaalam. Tukura ang panimalay sa kaalam. Unsaon man ang kaalam, unsaon pag-gather of wisdom through the Bible, through knowledge and understanding, and apply it. Ang knowledge o understanding, kung dili nimo i-apply, there is no wisdom. Pero kung doon na kay nakatunan, doon na kay nasayran, imong gi-aplikar sa imong kinabuhi, mahimo kang maalamon nga tao. Puro lang ka knowledge, puro lang ka understanding, pero wala kay gi-apply sa imong kinabuhi, you will never become wise. Amen? Sa Hebrews nga kinaiya, kung muingon sila, I know this, but pasabot, nabuhat na nila. Pero sa ato ang mga Pilipino, muingon tag, I know this, wala pa gani kakasulay. Tama? Sa diyang niingon si Mary, how can this be when I don't know a man? Buhat pasabot, wala pa kasulay si Mary. Wala pa siya kaila o lalaki. Muna ang Hebrew. Pero kita, wala pa gani kakasulay. Ngayon na kabalo ko anak, mga bright kayo mga Pinoy. So, by wisdom, a house is built. So, dili di ay gugma, kung dili kaalam ang pagtukod sa panimalay. O karon ma-establishar ang imong pamilya, kinahanglan ka understanding. O aron ang imong room mapuno og rare and beautiful treasures, kinahanglan ka knowledge. Knowledge of what? Knowledge sa imong asawa, knowledge sa imong bana. Rare and beautiful treasures ang mapuno sa imong kwarto. Kung doon na kay
kahibalo. Amen? Napabata diha? Are we learning? So nagbuhat pa lang kong introduction kanang mapundar lang ato ang pagtulungan karong kagabihon. So please cooperate me. Psalms 127 verse 1. Unless the Lord build the house, the builder's labor is in vain. Kung wala ang Diyos sa imong pagtukod sa imong panimalay, ang imong paghagok, pagpaningkamot, kawang ranang tanan. Kinahanglan nga ang magtutukod sa imong panimalay sa imong pamilya ang Ginoo. Daghan kayo nga mga buutan nga mga bana sa ilang kabuutan gibiya ang asawa. Nga naman wala siya kabalo unsa ang love language sa iyang asawa. Mo'y problema. So karong kagabihon atong tun-an kung unsaon nato pagkahibalo. Kabalo ba mo nga ang mga bana gipanalanginan kung nakakita kag asawa? So palakpak naman diya mga bana kay gipanalanginan ka sa Ginoo sa dihang nakakita kag asawa. Ang problema ang panalangin. Di na lang ako tiwaso. Proverbs 18 verse 22 palihog basa. So na Bible diha. Proverbs 18 verse 22. A man who finds a wife finds a good thing and obtains favor from the Lord. So ang mga bana nga nakakita dahil asawa, nakakita pabor sa Ginoo. So in other words, katong mga lalaki diha nga wala pa kakita asawa, wala pa kakita pabor sa Ginoo. Amen? So there are roles in the family. Unsay purpose sa roles? Aron dili magkagulian ang imong pagpuyo. Kinahanglan nga dunay mga papel nga tulumanon. Roles. Di ba sa pelikula na ay aktor o na ay actress? Pero unsay kalaban sa aktor? Kung ang bana aktor, ang asawa unsa man? Kontrabida dili. Leading lady ang asawa. Dili siya kontrabida. Pero sometimes ang asawa nahimong kontrabida. Kay dili man siya mutuman sa iyang role as asawa. Why are roles important? Roles are for the proper functioning of the family. Roles do not imply superiority or inferiority. Roles are determined by God and by society, are not by society or by ability. Roles are necessary for effectiveness in accomplishing God's purpose. Roles are needed for harmony in the family. Roles are needed for role modeling. So kinahanglan ang panimalay dunay kanya-kanyang papel. Di ba ang tawag sa director na sila script nga ginabasa para matuman ang ilang papel as actor and as an actress, tama ba? So ang director mo'y nagbuhat sa script, mo nagbuwapo kayo ang kalabasan. Tungkol kay gituman nila ang ilahang tagsa-tagsa karol. So ang Ginoo mo ay director sa panimalay ug naa siya script nga gisulat para sa imong asawa o para sa imong bana nga mao ang Biblia. Kinahanglan tumanon ang imong role
aron ang direktor nimo malipay sa imuha ug ang imong panimalay linawon magmalipay. Amen. Why are roles important? When a husband and wife do not fulfill their God-given roles, there is long-term negative impact on the family. Conflict, disharmony, and chaos in the family. Gender confusion, more prone to homosexuality and lesbianism. But examples, God is not glorified. Kapag wala nagtuman ang bana sa iyang role, unya ang asawa wala pud mutuman sa iyang role, in short, nagkakambyo. Nga ang role sa asawa dapat kani ang gustong ipabuhat sa Ginoo, ang role na sa bana ang iyang gibuhat. Di ba ang bana mao man ang pangulo sa panimalay, pangulo sa asawa? Ang problema ang asawa liog magpud. Kung asa ang ulog, asa gusto sa liog, muban ang ulo. Isa may mga asawa diri nga liog. Dili ka dapat liog. Amen? Ang hit is hit. Una, nga dunay problema sa panimalay tungod kay wala gituman ang iyang role. Men have two important roles. Praise God. Duhara ang atong roles mga bana, mga lalaki. Number one roles is leader. Husbands, we are leaders. This is our role. Leader ka sa panimalay. Ephesians chapter 5 verse 23. For the husband is the head of the wife, as Christ also is the head of the church, he himself being the Savior of the body. 1 Corinthians 11 verse 3. But I want you to understand that Christ is the head of every man, and the man is the head of a woman, and God is the head of Christ. So, klaro kayo mga igsoon ang role sa bana sa iyahang asawa. Ang bana is the head sa iyahang asawa, as Christ is the head of the body, the church. So, dili nato ni pwede baliktaron. Okay? Kaya kung baliktaron nimo ni nga ang asawa mao'y head, ang mahitabo sama ra nga gibaliktad nimo nga ang church mao ang head ug si Christ mao ang body. So unsay mahitabo? Masuko ang Dios ana. Amen. Ang purpose nga dunay leader aron hanay order ang tanan. Kung walay leader, na ay problema ang isa ka organisasyon. Isa lang dapat ang leader, dili pwede duha, dili pwede tulo. Amen? Tungkol kay isa lang dapat ang bana, dili pwede duha, dili pwede tulo. Tama? Men, you are the leader according to God's design. Nindot kayo ang church. Congratulations sa Jesus is coming na may church ngayon nga kanindot ng decorated will design. Pero ang kami niyon ang nag-design ang Ginoo. Dili tao, dili gobyerno, kundi Ginoo ang nag-design. And what is a leader means? It does not mean you are lord over. Dili ka bossing. You are not lazy, you are not harsh. The husband is to be a servant leader. So, muna atong tunan, what is a servant leader? Mark chapter 10 verses 42 to 43. Calling them to himself, Jesus said to them, you know that those who are recognized as ruler of the Gentiles lord and over them, and their great men exercise authority over them. But it is not this way among you.
But whoever wishes to become great among you shall be your servant. Kung gusto kang mahimong leader, you must be a servant. Jesus Christ was the example sa diyang miani siya sa kalibutan. Wala siya muanhi aron alagaran, pero nianhi siya aron mangalagad. Siya ang nihugas sa mga tiil sa iyang mga disipulo. Aron pagpakita og example nga usa ka servant leader willing to go down to his position to serve the people. Amen? Ingon ana ang usa ka bana, usa ka servant leader, dili ka busing sa imong panimalay. Kung usa ka kabana nga servant leader, si asawa malipayon kaayo. Kabalo ba mo nga kani nga event ang malipayon dili ang bana, ang asawa. Palakpak naman diya mga asawa. Ganong ingon anak, ang mga asawa malipayon ingon ani nga event. Tungod kay ilang nakit-an nga gipahalagahan mo sa inyong bana. Pero sa mga bana kani nga event nonsense. Ganaman ang kinaiya sa usa ka bana dili relational being kundi mo-achieve siya, maningkamot siya nga doon na siya ay ma-accept kay mo ni siya identity. He is created to achieve. But ang mga asawa i-create sa Ginoo aron to love and to be loved. Asa gikuha gani ang unang babae sa tibuok kalibutan? Sa yuta, sa das. Asa man sa gusok sa baka. Asa ka gusok? Gusok sa lalaki. Mangutan ako, nganong sa tanang bukog sa lawas sa tao, nganong ang gusok may gikuhaan? Tungod kay wala na sila kagtubag. Nganong gusok man ang gikuha sa Ginoo, nganong dili man diri sa bukog sa kaning diri sa tiil. To protect the heart, tungod kay ang gusok naga-protect sa heart. Unya ang gusok mo ay pinakaduol sa heart, unya ang heart mo ang emotional. So ang babae i-create sa Ginoo for relational being. So when was the last time mga bana nga niingon ka sa imong asawa, I love you? Nganong ingon ana ang mga bana? Dili use sa bana nga mo express of I love you sa ilahang asawa. Ang problema ginapangita na sa asawa. Amen? Magkadugay gani ang pag-asawa, primero mo kiss pa si bana, pero kadugayan wala nang kiss. Mulakaw lang sa balay nga wala na kiss. Kabalo mo, according sa survey, ang mga bana nga mo kiss sa ilahang asawa before mo biyak sa ilang panimalay, mas taas ang kinabuhi. So mga bana, kiss na mo sa inyong asawa bago mo ubiyak sa inyong panimalay. The leadership model is a servant leader. There are 5 styles of leadership. Number 1, absentee, passive, responsible, servant leader, dictatorial, abusive leader. Sa 5, asa ka mo ani. So dili na ko mangutana sa mga bana. Mangutana ko sa mga asawa karon. Sa 5, asa diri nabutang ang inyong bana? Number 1, number 2, number 3, number 4, number 5. Ang number 1, absentee leader. Number 2, passive leader. Number 3, responsive servant leader. Number 4,
dictatorial leader. Number 5, abusive leader. Unsa maning absentee leader? Physically present but don't function his role as a leader. Naalagi sa balay, pero ang gigunitan, cellphone. Wala sa sarili. Wala ang iyang atensyon, ang iyang focus sa iyang pamilya, sa iyang asawa. Passive leader, unsa man ni? Every time the children ask to him, he will answer, "Go to your mother." Dili gusto mo atiman sa problema sa anak. Lakaw, atua imong inahan. Pangayo dito. Kaya na sa iyang kwarta. Dictatorial. I am the boss here. Ako dapat ang masunod. Abusive. Use physical force. Ligas pa ka. Basadlog ni. Kaya kung dili ka mo tuman sa ako kita juga stars. So, sa mga wala pa maminyo diha, ila-ilaha yung maayo ng inyong uyab. Asa sila na bilong. Basig na ana dira sa upat, wala sa responsible leader. A servant leader. Walay dapat pangitaon ninyo mga singles. Pero sa mga minyo na, dili pa ulahi ang tanan. We can still learn. Amen? Pwede pa tayong makaton how to be a responsible leader. The husband is responsible to God for how he leads his wife and children. Sa 1 Timothy chapter 3 verses 2 to 3, an overseer then must be above reproach the husband of one wife. So dapat ang leader, husband, one wife. Isa lang. Temperate, prudent, respectable, hospitable, able to teach, not addicted to wine, not violent, but gentle, peaceable, free from the love of money. He must be one who manages his own household well, keeping his children under control with his dignity. This is the servant leader. Nga kumbaga, mao ni ang quality sa usa ka bana kung unsaon niya pagdumala ang iyahang pamilya. Amen? The same with the church. This is the quality of a leader nga magdumala sa church. Nga, kumbaga, kung wala ka aning nga quality, how can you manage the church? Amen? So a leader he sets us a good example. He takes the initiative. He plans ahead. Dunay upat ka karakteristik sa usa ka leader. Ang acronym ani is DIRT. D-I-R-T. He must be doer, he must be influencer, he must be relator, he must be thinker. Ang usa ka bana dapat doer siya. Kasi siya ang exemplary leader sa iyang pamilya. Dapat influencer siya. Kaya niya mo influence sa iyang anak, sa iyang asawa. Dapat relator siya. Makarelate siya sa mga sitwasyon kung doon ay mga problema. Naasay kasing-kasing nga mubati. Ang dapat thinker siya. Ma-idea. Naasay mga paraan kung doon na may mga problema nga moabot. Tungod kay nag-think siya ideas. Amen? Mga bana, nabataaning isa lang. Doer, influencer, relator, thinker. Ang problema, ang thinker, lahi-lahi man ang ihuna-huna. Kung sa agit na tanawan, nakitaan sa cellphone, maumatay balik-balik o huna-huna. Delikado. Most men do not know how to be a good husband and a good father. Halos, ako aginado ko na.
I am not a good husband and I am not also a good father. I am still learning. I am not here. Wala ko diri sa inyong atubangan tungod kay perfect na ko nga bana, perfect na ko nga father. I am still learning and learning and learning. Wala ko'y perfecto nga bana, wala po ko'y perfecto nga asawa. So tungod kay walay perfecto, magbulag na lang. No. Take note, mga bana, mga asawa, once you are married, ibutang ni sa inyong mindset. Marriage is permanent. Ayaw na pagunahon na og last recourse of divorce. Kay once nga magunahon na pa mo idea of divorce, mawala ang imuhang pagpaningkamot to give the best as a husband and as a wife. Tungod kay naman kay last recourse nga idea naa sa imong hunahuna nga pwede pa mo nga magbulag. God hates divorce. Amen? Hebrews 13 verse 4. Palihog basa. Marriage must be respected by all, and the marriage be kept undefiled, because God will judge immoral and people and adulterers. Hukman jud sa Ginoo. Nganong kinahanglan irespeto ang kaminyoon, irespeto ang marriage bed, because God will judge. Kung wala kay kahadlok sa imong asawa, kung wala kay kahadlok sa imong bana, kahadloki ang Ginoo. Amen? First Peter chapter 3 verse 7. You husbands, in the same way, live with your wives in an understanding way, as with someone weaker, since she is a woman, and show her honor as a fellow heir of the grace of life, so that your prayers will not be hindered. Husbands, matod pa, you must be under. Tama ba, under? Understanding the idea, under. Ang buot pasabot, dili ka may mong under, kung dili sabto nimo nga ang imong asawa is a weaker vessel. Ang asawa is relational being, dali masakitan. Tama? Matingala na lang ka. Ni istorya ang imong asawa, wala na ko'y isuot. Ang imong tubag, kadaghan imong sanina diha, wala na kay isuot. Ang buot niyang ipasabot, gustong magpapalit og bago. Ay, okay. Ang problema, ang mga bana, takikal kung mutubag. Pero ang asawa lahi. Sige, ingon na akong asawa, wala na ko'y isuot, ang tubag ko na ako, gabi po kadagan, imong sanina diha. Ang buot pasabot ay, bago lang ko na sayon, gusto dahil magpapalit ng bago. So mga bana, pag mingon na gani si asawa, wala na ko'y isuot. Ayaw tubaga nga daghan kag sanina diha. Gusto nagpapalit og bago nga sinina. Amen? Kabalo ba mo nga ang pinakahalinon nga mga baligya, apparel, cosmetics, nga naman gusto sa asawa nga timanon jud nila ang ilang kaugalingon. Kay base na lang unya, moingon si bana, guwapa na kay karon ga. Namasin-basin tawon si asawa kay dugay na siya nakadungog nga gi-appreciate ng iyahang itsura. Naay gitawag og bouquet lips. Kabalo mo sa nang bouquet lips. Nga pwede ninyo igasa sa inyong asawa. Buhok, koko, kilay, lipstick. Gusto siya magpariban, ipariban. Ayaw pagsilos. Gusto niya mahimong gwapa sa imong atubangan. Gusto siya na magpa-colored sa iyang buhok. At di man na. Kaya ang asawa nga gwapa,
Buot pasabot giatiman sa asawa. Tanawa akong asawa, giatiman ako, di ba guwapa? Ay, okay. For 23 years in marriage, ang akong gugma, padayon paghapon nga nag-grow and grow and grow. Nga naman, I have to love her kay gisuko ko sa Ginoo, higugma ay mong asawa. Kung gisuko ko sa Ginoo, please akong higugmaon. Amen? Wala mo ingon ang Ginoo nga kung gibati ka gugma sa imong asawa, padayunan na ang gisugo sa Ginoo higugma imong asawa buot pasabot dili ni siya pagbati kundi intentional. You cannot command a feeling. Dili pwede na isugo ang pagbati, tama? Sa mga batanon dali ra kayo mo recognize o feel in love. Basi patuon ko ninyo baso dari kamu sa mga The husband is to provide. 1 Timothy chapter 5 verse 8. But if anyone does not provide for her own and especially for those of his household, he has denied the faith and is worse than unbelievers. The husband is the provider sa panimalay. The husband is to protect the wife. Protect from what? Ephesians chapter 5 verse 27. That he might present to himself the church in all her glory, having no spot or wrinkle or any such thing, but that she would be holy and blameless. So that is the role of a husband. He must be a leader sa iyang panimalay. Amen? Number 2 role sa iyang sa bana, sa mga bana. Okay pa ba diha mga bana? Natay mga papel, natay role. Ang ikaduhang nga role, you must be a lover. We must be a lover. Inaragad mo ang asawa, I must be a lover to you. Dili na sa Binisaya pa palakiro ha. Mayong gani kag lover, ako ang manliligaw sa imuha. Ako ang maghigugma sa imuha. Ephesians 5 verses 25 to 27. Husbands ought also to love their own wives as their own bodies. He who loves his wife loves himself. For no one ever hated his own flesh, but nourishes it, just as cherish, thus also for the church. This love is unconditional, agape love. It is the same love that God has for us. Romans chapter 5 verse 8. Apan hilabihan kadako ang gugma sa Dios kanato, nga sa diyang makasasala pa kita, nagpakamatay si Kristo alang kanato. Love is unconditional commitment toward an imperfect person for their highest good, which often requires sacrifice. We are to love our wives unselfishly. Mga bana, we are to love our wives unselfishly. Kinahanglan nga kung namatay si Kristo dito sa cross tungod sa iyang gugma kanato, kinahanglan ang mga bana maunsa man mamatay po. Dili mamatay physically, kundi ang imong personal agenda i-give up nimo for the sake sa imong asawa. The wife must be our first priority. Dili ang atong barkada, kundi ang atong asawa mo ang atong first priority. Kung malipayon si wife, everything is happy. Pag masuko si wife, samok ang panimalay. Tama? So, dapat
Love your wife. Mao ni rason nganong gikuman sa Ginoo nga maghigugmaon sa mga bana ang asawa tungod kay ang asawa is created for relational being. Mao ni ginapangita, this is so significant sa usa ka asawa nga higugmaon sa bana. Ang problema, we don't know how to love. Kay nagtuo ta nga pag i-remit na to ang tanang sweldo, sila ang gagunit sa ATM, okay na nga klase nga gugma. Tama ba mga bana? Nagtuo ta nga kung muulit tag sayo gikan sa trabaho, okay na nga klase nga gugma. 30 years of marriage niadto sa marriage counselor kay gustong magpatambag. Ang gi-open sa asawa, matod pa, Pastor, wala may problema sa kwarta. Dili kwarta ang among problema. Ang akong bana buutan. Naglibog ang marriage counselor. Kung sa'y problema dayani. Ang akong bana kugihan. Siya ay manglaba. In other words, Canadian ay ang iyang bana. Kailan mo Canadian? Pag ingon sa asawa, maglaba ka na dyan, magluto ka na dyan, maglinis ka na dyan, trabaho tanan sa bana, ginatrabaho. Wala yung reklamo si bana. Ang problema, wala ma-provide sa bana ang language nga gipangita sa asawa nga language of the love, her dialect. Ang dialect nato is mao ni. Kung unsa tong language nga mas ganahan ka, kasabot ka, mao na ang dialect. Sa Mindanao ang atong dialect is Bisaya, di ba? Naay vlogger nga Amerikano nganong nag-viral ang iyang mga post, kabalo mo kung sa tungod kay kabalo siyang Binisaya. Ang mga follower niya, mga Bisaya. Nganong ganahan ang mga Bisaya mo follow sa iya, tungod kay Amerikano siya, dapat English siyang inistoryahan, pero kabalo siyang Bisaya. In other words, ganahan ta kung ang atong language iistoryahan nila. Tama? Same with wife. Kung ang language niya, imong maistorya, ganahan kaayo si asawa. Kabalo mo kung sa language sa inyong asawa. Kung moingon siya, I love gift. Nabay asawa dali nga ganahan mo receive kun mo na yung ugasa sa bana. In other words, kung kana iyang gusto nga language, pues ihatag pasalubong. That is her language, that is her dialect, language of love. Kung mo pasalubong diya ka, buot pasabot nahigugma ka niya. Naapoy gitawag og language of words of affirmation. Ganahan kayo ang asawa pag daygon sa bana. Uy, gang, pino kayo yung cookies ron, mas ni hamis pa. So, words of affirmation. Kung ganahan yung mga asawa, ana, din ihatag, isupply, tungkol kay needs na niya. Mas balipayon siya kung ikaw ba na nahatag ni mo ang iyahang panginahanglanon. Tungkol kay maunay iyang language na ginapangita. Mga bana, kabalo ba taan nga language? How you know your wives. Giunsa nimo nga nailhan gyud nimo ang imong asawa. Acts of service. Ikatulo nga language is the acts of service. Magsingin ka tingog I love you. Pero dili dito mo iyang language. Ang iyang language of love is gusto niya nga tabangan siya sa mga buluhaton sa balay.
Meaning, acts of service. Mas gusto niya nga ikaw, himuon niyang kanadyan. Tungod kay leader ka, servant leader, dili nimbot pasabot that you are under sa imong asawa, but you are understanding. So, bagong term na ha, dili ka under sa imong asawa, kung dili understanding. Amen. I-short lang nila ang understanding. Muna nga mo ba, under mo ka sa imong asawa mo, na sulugoon kay ka, gidaog-daog na ka. No. You know that your wife is a weaker vessel. That's why imong gibuhat ang mga butang. Because you are a servant leader. And that is the way how you present your love sa imong asawa. Number 4, language of love is spending quality time. Katong 30 years nga nag-marriage counseling, ang problema diyan nila, kaya ang asawa, nagngita og time nga ang bana mo spend sa iyaha. Ang problema, sa kabisi sa bana, sa mga trabaho sa panimalay, wala na'y panahon nga mo spend time sa iyang asawa. Naghulat ang asawa nga mo spend og panahon ang iyang bana, pero wala na'y panahon. Pagtulog, nagtalikod na lang. So, spending time, ang iyahang language of love, nga wala nahatag sa iyang bana, nagtuo ang bana, nga nalipay ang iyang asawa, kay ang iyahang acts of service, mo iyang ginahatag. Meaning, ang language of love, nga ginahatag niya is acts of service. Pero ang ginapangita sa asawa, ang iyahang language of love is spending quality time. Tungod kay ang asawa, kaya niya nga mag-istorya og 24,000 words sa isa ka adlaw. So kung magyaw-yaw na si asawa, basig naka 12,000 pala na, paminawa lang. Kay gahulat pa nang abuto niya itong 24,000. Gusto sa asawa nga naay good listener nga bana. So kung magkik-istorya si asawa, ayaw sigit gunit sa imong cellphone, kung dili ibutang ang imong cellphone ug paminaw sa imong asawa. That is spending time, quality time. Dili kay o lagi, sige na po, chat diri. Oo. The next language of love sa mga asawa is the physical touch. Kining physical touch, gusto pag magkaedara na, gusto na ni sa mga asawa. Nga naman, ang mga asawa gusto na magpahilot sa mga bana. Physical touch, ang ilang language, mas ganahan sila ng ilang bana, pisil sa ilaha. Tungod kay mo na ginanid nila. So those are language of love. Kung muingon kag nahigugma ka sa imong asawa, pero dili di ay mao ang iyang language, wala mo nagkasinabot. Matingala nga lang ka, buotan ko nga bana, nganong kabalo mo mga igsoon, iyon ko sa akong asawa, wala pa mi matudluhi ani. Iyon ko sa akong asawa, magpasalamat ka. Kaya akong mga kauban karon kabalo kag asa sila tuas sa sigapalong. Ako di uli ko diretso sa balay. Kay buotan ko nga bana. Ang akong ATM naa sa imo, sila kagunit sa ilang ATM. Pero ang problema, wala na ko nahatag ang iyahang language of love. Ang iyahang language of love, kabalo mo punsa. Dili na lang ako ito, Frank. Kaya magulaw ako. Kamuan na. Kinanglan makabalot yun mo, ila-ilaha yung asawa kung sa iyahang dialect pag-abot sa gugma. Kaya basig dugay na mong nag-uban, nag-utong-utong lang ng imong asawa kay maulaw mo reklamo sa imuha. Open communication is the key to happiness. Walay sekreto dapat sa asawa o sa bana, kinahanglan open mong duha.
wala na'y kaulaw kasi dili baga namog-namog kun dili isa na mo kalawas diha sa Ginoo. The greatest need of a wife is love. But the greatest fear of a wife after marriage is that her husband will love and cherish anymore. Nga dili na hugmaon, but takes for granted. Do not treat your wives as a sex object. Kapag ang asawa dili nila mabati ang ilang gugma ngadto sa ilang bana, unsay mahitabo? Perminting sa puton. Tungod kay they are relational being. Nagpangita sila ana. Dili na basta lang wants, kundi needs na sa mga asawa. The needs of the wife are affection, affirmation, attention, leadership, security, and family commitment. Muna ang mga needs sa asawa. Gusto siya ng affection, affirmation, attention. Kanang tulo ka kung ma-provide na nimo, lipay na kayo imong misis. Nakuha niya ang imong atensyon. Unya kabalo ka mo affirm sa imong asawa. Di kang nagpaliban ang imong asawa pag uli sa balay, wa lang nimo napansin. Timani, magbusdak-busdak na. Kirti niyang paliban pag uli, wala man lang kakabantay nga, uy, straight ng hair. Nga naman, gusto sa asawa nga pansin yung jud nimo. Kay ang gugma nga yang ginapangita, walay laing makasupply kung dili ikaw bana. Ayaw hulata nga lain ang mudayeg sa imong bana, ay imong asawa, laing lalaki. Walay laing mudayeg sa asawa kung dili ikaw ra bana. Amen? Okay, ikaw bana, ayaw pagdayeg og bisag kinsang babae. Don't ever say to other woman that you are beautiful. Only your wife is beautiful. Amen? Once kasi kag iyon sa laing babae, gwapa kay kagang. Dili na nimo asawa. Unya katong imong giingnan nga gwapa kay kagang ni-impacto sa iyang kalag. Tungod kay relational being ang babae, nagtuo siya nga tinud-anay itong imong giingon. Mao nay sinugdanan sa mali nga relasyon tungod kay especially sa kaubanan sa trabaho, joke. Pero sa asawa, sa mga babae, seryoso na para sa ila. Amen. Amen ba? So mga bana, bantayan yun nato ang words nga gawa sa atong baba. Kung ngayon ka siksik kay ka, kana nga words para lang na sa imong asawa, exclusive lang na. Ayaw nang idayeg sa lain. Ayaw nang ihatag na words nga to sa laing babae, kundi sa imuha lang asawa. Amen? Are we learning? Attention, dapat mahatag nato ang time, heart-to-heart communication, din leadership, dapat na kay leadership, din security, emotional and financial. Kinahanglan nga mabati sa imong asawa nga secure siya sa imuha ug wala na kay laing babae nga gipa himutan sa imong kasing-kasing kundi ang imo ra nga asawa. Pag secure ang imong asawa, malipayon siya. Amen. Family commitment. So committed yun dapat ang bana ngadto sa iyahang pamilya. Okay, let's go to the role of the wife. Genesis chapter 2, verse 8. Number 1 role of the wife.
Then the Lord God said, "It is not good for the man to be alone. I will make him a helper suitable for him." Unsa kani ang role sa asawa? Helper. Unsa binisaya sa helper? Aba. Katabang. Number one role sa asawa is helpmate. Ngayon gani kag katabang, dili siya ang nagtrabaho kung dili igora siyang nitabang. Example, nang labas si Mr. Tungod kay helpmate man si Mrs. ang nangwaswas, si Mrs. ang nagsampay. So, ang mga bana, kita ba yung mga bana din yung ulabak ha? Na siguro may mga katabang. It's okay, nandun ako yung mga katabang. Pero, ang helpmate na to is ang atong asawa. Amen? So mga asawa, ang imong role is a helpmate sa imuhang bana. You are created by God to be a helpmate sa imuhang bana. Opposite attracts. Tuo mo, ana? After marriage, opposite attacks. Dali na lang kayo mangiaway. So don't fight, unite. Proverbs 31 verses 10 to 12. An excellent wife who can find, for her word is far above jewels. The heart of her husband trusts in her, and he will not lack anything good. She rewards him with good, not evil, all the days of her life. Mga bana, palihog basa. Sabay-sabay. Verse 10. Who can find a capable wife? She is far more precious than jewels. The heart of her husband trusts in her, and he will not lack anything. She rewards him with good, not evil, all the days of her life. Okay. Matod pa diya, she rewards him with good, not evil, all the days of her life. Kinsay mo reward? She rewards him. Bot pasabot ang asawa. With good, not evil, all the days of her life. Mao na ang usa ka character sa usa ka asawa. All the days of her life, ang iyahang ginahimo is to reward her husband. Role of the wife, helpmate, means to help, assist, and support her husband, encourage him, to prioritize her husband, attend his needs when he came home. Pag mauli, si bana, dapat musugat ang asawa. Dili kay murag wala ka kita, niabot ang bana, murag man lang wala ka kita. Dapat sugaton sa asawa. Take note, one of your respect and submissive sa imong bana, pagkaot sa imong bana, isa diyang moabot ang imong bana, dapat imong sugaton. Kumusta ang imong adlaw? How is your day? Kumusta imong trabaho? Kumusta ang imong negosyo? And kung sa imong gusto ka timplahan akong kape. Di ba nindot? So kung guba ang iyang adlaw samtang nagnegosyo ang bana na narbaho, pag uli sa balay, ma-feel niya nga siya na ang boss dito. Kung nakasabaan siya sa iyang amo dito sa iyang gitrabahuan, pag-abot niya sa balay, tungkol kay tunay asawa nga nagpaabot kung muatiman, ma-feel niya nga dili diya siya dinaog-daog, naday na higugma sa iya, tungkol kay na ni-respeto sa iya. Amen? So God's priority is sa asawa dapat husband, then children, then manage the home. Ang problema,
Sa bago pang minyo, ang priority sa asawa, ang bana. Pero sa diyang nanganak na, ang priority na sa asawa, ang mga anak na. Ang bana, wala na. Bahala ka diya, busy ko diri. Ayaw i-neglect ang need sa imuhang bana at imanon yun na nato whether you are busy or not. First priority is ang imuhang bana. Next na ang imuhang mga anak. Amen? Yes, kaya niya nga mutagbo sa iyang panginahanglanon. Pero lahi tong imong giatiman. Mga asawa, amen ba? Kabalos daw. Nagkabalos daw ang mga bana. Number 2, role sa usa ka asawa is submit. Ephesians chapter 5, 22 to 24. Wives, submit yourselves unto your husband as unto the Lord. For the husband is the head of the wife, even as Christ is the head of the church, and he is the Savior of the body. Therefore, as the church is subject unto Christ, so let the wives be to their own husband in everything. Dapat mahimong submissive ang asawa sa iyahang bana. Unsawang pag-submit, nakakay pagtahod sa imong bana, pag-honor, pag-revere. Tungod kay siya ang gibutang nga authority ibabaw sa imuha. Kung dili gani ka motahod sa imong bana, dili bana ang imuhang giribildihan, kundi ang Ginoo nga nagbutang sa imuha. That's why daghang mga asawa nga nagmasakiton tungod kay rebellious kayo sila sa ilahang bana. Isa sa mga consequences na himong masakiton ang mga asawa kay dili sila submissive sa ilahang bana. So for your own protection, siguro nakita nimo ang mga diferensya na sa imong bana, nagkadugay mo nga nag-uban. For your own protection, submit to your husband. Wala na tungod kay nagpatahod sila sa imuha, kundi tungod kay mauna ang gikuman sa Ginoo sa imuha. Wives, be to their own husband in everything. There is no so much power in submission, but there is bondage in rebellion. There is so much power in submission, but there is bondage in rebellion. Kung magsige kag supak-supak sa imong bana, mabandage ka na o mahimo na kang magapos nga it will cause nga ikaw ang kaangkon og consequences silot gikan sa Ginoo. Kaya nga ng Revelation 3 verse 19, ibadlong ko o gikastigo ang tanan nako nga gahigugma. Busa pagmatinumanon kamo sa inyuhang pagkinabuhi. Submission is voluntarily to your own husband in everything as to the Lord with a gentle and quiet spirit. Submission is ultimately not between the wife and the husband, but between the wife and God. His commands that wife to submit, and if she doesn't submit to her husband, she is sinning to her husband and to God. Therefore, submission without respect is not submission at all. Number 3 role sa usa ka asawa is respect. Mga asawa, ikatulo nga papel ninyo ngadto sa inyong mga bana is respect. Nga kung mayon ka sa imong bana nga gihigugma ka, siguruha nga girespeto nimo ang imong bana. Amen? Lisod na kayo paghatag respeto. Matod pa nila, respect is to be earned. Dili na tinuod. Respect is to be given. Tungod kay it is commanded by God.
Once nga mo respeto ka sa imuhang bana, ang Ginoo mahimuot sa imuha, ug ang imong bana mas mahigugma pa sa imuha. Pero pag disrespectful ka sa imuhang bana, masuko ang Ginoo sa imuha, ug ang imong bana mas mapalayo pa sa imuha. I tell you a story. Usa ka bana nga palahubog. Alas 12 sa gabi niuli sa ilang balay. Uban ang barkada. Ikalampat niya ang pultahan. Nagkamata ang asawa. Pag-abri, sabay tulak pa, hapit pa mahayang ang asawa. Tungod kay hubog kaayo. Pagsulod sa balay, inom dayon sa bana. Gaimig ilim nun. Hubog na gani, gusto pang muinom. Palitimig ilim nun. Iyon sa asawa, gabi man doon, asa mo ko pangitag ilim nun. So nagampo siya, Lord, asa ko pangitag ilim nun. Nagampo siya. Gitubag siya sa Ginoo. Ang tubag sa Ginoo, 7-11. True story ni siya. Niadto ang asawa sa 7-11 na malit og ilim nun. Pag-abot, niya na po ang bana, luto imig pulutan. Gilutoan ko ng pulutan. Yata. Na-amaze ang iyahang barkada, ang kumpare niya, nangutana sa asawa. Mari, nga nung ingon ani naman lang kabuhutan sa imuhang bana. Ingon pa sa asawa, pare, Christian ko, born again Christian ko. Sumala sa pulong sa Ginoo, wives, submit to your husband. Respect to your husband. So akong gibuhat ni. Girespeto na ko nito kay bana na ko siya. Ikaduha, pag namatay ning akong bana, sa impyerno ni paingon. So mintras buhi pa siya, gusto ko nga at least malipayon siya. Kaya ako sigurado kung sa langit ako ang paingon. Tungod ato nga confession sa asawa, na born again ang bana na himata, nahuwasan sa kahubog. O pati mga kumpare niya na born again po. Tungod sa asawa, nga respetado sa iyang bana, na convert ang bana. So dili day enough ang imong pagwali-wali sa imong bana nga wala pa na born again, ang imong karakter sa ato ayuhan. Amen? So nindot kaayo kung ang usa ka asawa kabalo mo respeto sa iyahang bana. When the man said, I am not loved by my wife, this means he is not respected. Don't compare your husband ngadto sa uban. Never do it. Kaya ang imong husband nag-inusara na unique na nagihatag sa Ginoo para sa imuha. Don't shout to your husband. It will damage his personality, especially atubangan sa iyang mga barkada. Pag imo ning buhaton, nagtuo ka nga imong kontrolon ang imong bana, pinaagi sa imong batasan nga dili makaon og biro, mas damor nga mawala ang imong bana sa imo. Don't shout your husband. Don't correct in public. Mga asawa, mahilig ta mo correction sa atong mga bana. Diha pa gyud atubangan sa publiko. Never do it. Consult, inform him before buying anything. Kung nga kay paliton, pahibawa sa imong bana, ayaw diretsong palit. Kaya mo na ipagrespeto nimo. Don't discuss your marriage issues to other people. Kung doon na may problema sa inyong panag-asawa, ayaw naghisguting ato sa laing tao. Kung unsay problema sa imong bana, ayaw ipanugilom. Amen? If you respect your husband, sa inyo halang na, ayaw ipagawas. Except
kung muadto mo marriage counseling, kana pwede na ninyo hisgutan. Encourage him, support his vision, be his number one cheerleader. Dapat number one pan ka sa imong bana, mga asawa. Respect is very important to a man. The basic fear of a husband is that after he is married, his wife will not respect him. Mao ni ang number one fear sa usa ka bana, sa mga bana, nga kung ang iyang asawa dili na mo respeto sa iya. Kasagaran tungod sa familiarity, dili na mo respeto ang mga asawa sa ilang bana. Respect is not earned or based on behavior. Pareha atong ganina, ang akong gi-share ninyo nga istorya. Kung ang pagrespeto base pa sa iyang behavior, dili na dapat siya ang iyang respetohon, tama? Niulit nga hubog, nag-wild pa sa balay. Pero still ang respect na agihapon. So unsay nahitabo na convert ng iyang bana. Respect his God-given position of authority. Respetuha nga ang Dios may naghatag sa iya anak nga posisyon. So kung dili nimo makit-an ang karapat-dapat sa nga siya respetuhon, tan-awa ang Ginoo nga nagbutang sa iyaha, ibabaw sa imuha para marespeto nimo siya. So imo siyang respetuhon not because ang ayan siya nga respetuhon ko dili imo siyang girespeto tungod sa Ginoo. Amen. Ikaduha, ikaw biya nagpili ana. Sa dihang nanguyab na sa imuha, one click pa ka. Wa jud mo gidugay-dugay kay base manguyab paglain. Ang problema daghan day kayong hidden agenda. Diyan na nakaila sa dihang naminyo na mo. Respect him like you would to a boss. Respect means making him your priority. Respect means speaking to him in a respectful manner. Dunay crazy cycle sa magtiayon. The husband fails to show love sa iyang asawa, then the wife reacts disrespect, then the husband reacts mupalayo na po sa iyang asawa, then the wife reacts knocks to her husband. Balik-balik lang ni siya. Tungod sa pakyas ang bana sa pagpakita sa iyang gugma sa iyang asawa, dili mo respeto ang asawa sa bana. Ug tungod kay wala mo respeto ang asawa sa iyang bana, ang bana mo palayo na sa iyaha. Ug tungod kay layo ng ilang relasyon, ang asawa magsige na istorya against sa iyang bana. Patuyok-tuyok lang man siya. So dapat masolbad ang problema. Ila-ilaha ang imong bana. Karong kagabihon siguro na may mga problema as husband and wife. Gusto na ko nga base sa atong mga natunan karong kagabihon. Gusto na ko nga naay 5 minutes to each couple na mag-istoryahan na mo kung naay dapat isettle. Usbon ko, marriage is permanent. Divorce is not an option. There is no option. Marriage is permanent. What God has joined together, let no man separate. Amen? So since marriage is permanent, marriage must be enjoyed and not just endure. Dapat magmalipayon ang inyong kaminyoon, dili lang tungod kay minyo na mo, bisan pag dili mo kuha, kinahanglan mo, endure na lang. No. Marriage must be enjoyed. Amen? So, I would like to give you time nga mag-istoryahan na mo kung unsay dapat inyong istoryahan, and then contemplate kung sa inyong pagkulang, and then dili pa ulahi ang tanan. Kung ang language of love, mga asawa, ayaw kaulaw, itukan sa imong bana. Pahibala. Kung ikaw bana, nagkinahanglan yung respect sa imong asawa, nga imong ginapangita,
panahon na ikaw asawa, mangayog pasaylo sa imong bana for not showing your respect to your husband. So, dagan kay salamat, maayong gabi sa tanan. Alright, so to all the couples, so we have 5 minutes to discuss everything. Kung naamat tayo mga things nga murag dili kayo sa atong pananaw murag conflict or kanang dili pagkaintindihan. So this is really the right time for you guys to just talk together, no, and come up with a good solution. I believe it's what's it called again? Right time yun siya. God's right timing for you guys. And So, ginhangin akong tanan sa pagtindog. Green ang kamot si mohang asawa, si Mopana. Then, sa ingon ni Pastor, storya daw. Storya mo. Kung sa ang wife, istorya ang simang language of love para yung husband makasabot sa imuha. Or ang husband mag-ask of respect sa wife. No, let's take this seriously. As in, kanang magstorya mo sa imuhang wife and husband. This is the right time to talk, to know your wife, to know your husband. So, magstoryahan yun, no? Dili magtanaw sa ubang partners. Ang tubang sa imuhang partner. Hold. Oh, hold their hand. Ana. Storyahan mo. Mag-ila-ila mo. Mga soon-to-be couple. This is your time to know your wife, to know your husband. again, just like what Pastor says earlier, respect is to be given. Amen. Respect is to be given. Amen. Dili sa kanang di ba, sa kalibutan, gingon sila na respect is to be earned. But as a Christian, ihatag na ito kung sa deserve sa mga partner na respeto. Gusto ba ka magpa-rebond ka? Wala din time. Iingon sila sa mga husband, gusto ka magpa-rebond. Karoon na po ng time no, na ay words of affirmation from husband to wife. Isang love language. Wala ka, nakaingon nag I love you si mong husband or si mong wife, this is the time.
bihangin ang mga couples to stand and involve your partner. Let us pray. Gamitin ang kamot sa iyong partner. And let this be prayer, your prayer also. Father God in heaven, we thank you for the words that you have taught us this evening. Father God, ang mga mag-asawa karon na ginadala sa mga pagampo, Ginoo, that whatever they have learned tonight, ila kining ipot in action, i-aplikar sa ilahang kinabuhi, Ginoo. That starting tonight, O God, they will learn how to feel in love with their wives, and their wives will learn to respect to their husbands. Mga pagampo, O Diyos, if there any relationship na nagkabugnaw na tungod sa mga aspito sa kinabuhi, I pray nga i-restore, Ginoong Diyos, ang mga relationship sa mag-asawa karong kagabihon. Lord, ibalik ang kalayo sa ilang gugma sa matag sa Ginoo. Ibalik, Ginoo, ang kalipay ng ilang natagamtaman the first day when they were married, so God. Salamat, Ginoong Diyos, that everyone, Lord, will not just endure their marriage, but they will enjoy their marriage life, O God. Magmalipayon sila diya sa imong presensya, O Diyos, and they will follow their rules, O God. Whatever, if they are husbands, they will follow their roles as husbands. And their wives, O God, I pray, ng ilang tumanon, ng ilang role as mga asawa. Salamat, Ginoong Diyos, karong kagabihon ang mga pag-ampo, Ginoo. Nga imong ibubo sa matag panimalay, ang imong balaan nga presensya, ang imong gahom, o ang imong gugma, kalinaw, kalipay, kapiskay sa panglawas, ug financial prosperity. Protect them and cover them with your most precious blood. Tanan, dumultimaya, kanimo lamang in Jesus' name. Amen. Kung palakpakan ang pagawin ng Diyos. Thank you, Pastor. So, before we'll proceed to our dinner, for sure, no, gutom na gid kayo ang tanan. So, before na proceed naapay community song. So, this community song is entitled The Marriage Prayer. So, again, mamalihog ko sa pagtindog. Yan natin lyrics diri pwede mo makasabay sa ako ang kanta. Till death do us part, I want to meet it with all of my